mapapag-usapan natin yung effect ng Bagyong Yolanda dito sa supply ng kanin sa Region 8. Pati na rin, since malapit na rin ang Pasko, di ba? Kung handa na ba tayo? Handa na ba ang ating rice supplies para dito sa Christmas season? At para dyan, makakasama natin si Sir Rex Esto Perez, ang spokesperson ng National Food Authority. Good morning. Good morning at Sandra at Carla. Ginutom tuloy ako sa usapan. Lahat tayo gutom na. Yes. Sir, pero pag-usapan nga po natin ang supply ng bigas. Siguro, unahin po natin yung sa Region 8 nga po. At alam natin na talagang sala po ang natamo ng region na ito. So, kamusta naman po sila ngayon with regards to bigas? Hindi natin pinapabayaan yung Region 8. We have our, yun nga, sinabi ko na yung ating regional office, nilipat natin sa Catbalogan sa ngayon, and taking care of the Region 8 na pangangailangan. So, yung Region 8 natin sa ngayon, may sapat tayong bigas. At yan, itinutulungan, replenish po natin coming from Bicol, Cebu at saka Mindoro Occidental. Patuloy po yan. So, yung relief operations naman na nanggagaling doon sa Region 8 mismo, meron tayong ditong Metro Manila na nagre-repack yung ating DSWD ng 18,000 bags a day. So, ganun po ang aming suporta sa DSWD. So, patuloy po yan at sinisigurado natin kahit magpasko pa tayo, ang supply natin sa Region 8 ay sapat pa po. Pero sir, pwede niyo po ba kami bigyan ng idea kung how bad is the damage na nangyari dahil dito sa Bagyong Yolanda? Nako, yung pag-usapan natin yun, parang napakalaking panghinayang. No? Yung atin pong nabasa na bigas doon ay mga 16,000 bags. Dahil nasira yung bubong ng aming bodega. Meron kaming nilut na bodega na ang laman po noon ay 33,000 bags na bigas at 96,000 bags na ay. So lahat pong yan ay kasama, yun po sana ang depo namin para doon sa nangangailangan. Pero nasira yon. So nagpalit kami ng ating strategy. So aside from yung umasa tayo doon sa nag-iisang warehouse natin na 53,000 bags ang naiwan, na dedicated to DSWD ngayon yon. So aside from that, yung atin pong mga depot areas na nagdadala doon sa ating Region 8 na pangangailangan ay magbago. Dahil nawala yung ating depot na sana, yung nilot na yon, depot natin yon. Pero natangay naman yung bigas natin, nasira. Pero okay lang yun, wala naman tayong sisihin doon sa nalot. Sabi nga nila, ba't hindi nyo kasuhan? May proseso yan. Pero for now, hindi pa bagay yung mga bagay. Yes. Pero sir, with regards naman sa mga farmers po tsaka sa mga palay na tinanim nila na naapektuhan, kumbaga ano po ang update natin tungkol sa mga yan naman? Based on our coordination with the Department of Agriculture as our mother agency, meron tayong tinatawag na mga libreng buto, yung mga binhi ito. Yan ang sinasabi na mag-replant sila based on the QTA or quick turnaround para yung mga nasira natin na palayan ay mataniman kaagad. At kahit papano, yung atin pong gestation period ngayon ay at least maigsi na lang, mga 90 days to 100 days na lang. Unlike before na 120, 150 days. So kung sinasabi ng ating secretary na quick turnaround, kung may binhi ka na ayos mo na yung iyong taniman, then at least kahit papano yung losses mo, yung malaking halaga na wala doon, kahit papano mabalik natin. Pero ngayon, nagsimula na po ito, yung tanim ng palay. Nagsimula na yan based on the rehabilitation na natin. Kasi kahit patuloy yung ating relief, may rehabilitation process tayo. Yan ang ginagawa po natin, libreng buto, doon sa ating mga magsasaka. At yun naman sa mangingisda, yung bangka po at saka yung mga nets, fish nets. Yun naman ang pinamimigay ngayon ng Department of Agriculture. Sir, with regards naman po, since may mga buto na nga sila, yung mga pagtataniman nila, kamusta naman po, kumbaga, is it fit nga po para makapagtanim ulit ng palay at makakaani ng mga bigas na naman? Yung nakikita natin kasi sa television, ito yung mga residential. Yes. Hindi natin nakikita pa yung mga agricultural. Pero agricultural kasi, kung titingnan natin in the areas of Tacloban, meron din ng mga taniman. Meron din tayong mga, sa Region 8 mismo, sa Samar areas, may mga taniman din yan. Yun ang ginagawa ngayon na land preparation para at least yung sinasabi natin na quick turnaround, pagbibigay ng binhi po na mga palay, certified seeds, ay matanim ka agad para mabilis yung kahit paano makaabot tayo sa anihan this summer. And sir, baka pwede rin natin i-clarify, dahil
Nina, you are working with DSWD and baka in-expect ng mga tao na baka iniisip nila, bakit hindi kayo namimigay ng kanin kasi hindi kayo mismo. Can you explain the process? Tama Carla and Sandro. Yung sinasabi nga ng iba humihingi sa amin for donation. Ang NFA custodian ng bigas, custodian ng NFA ng gobyerno ng bigas. So wala tayong binibigay na donation. Ang amin pong sinusuportahan ay ang DSWD, yung relief institutions, yung mga local government units. Doon kami nagbibigay sa kanila, hindi nga ibigay yan dahil ibibill rin namin sila, babayaran po nila yan after the relief operations. So ang NFA po hindi namimigay ng libre. Mamaya makowa tayo at sabihin natin kung saan na pumunta yung bigas. Kahit yung nasira naming bigas, we have to account for that. Yes. At kahit yung na-loot, dahil yung may accountable officer dyan na dapat managot din. Yes. Sir, pero when we talk about the supply naman sa buong bansa natin ngayon at since papasok na nga ang Christmas season, sapat naman po ba at meron tayong mga readily available kung sakaling magkulang naman, if ever? Tama yung tanong mo, Sandro. Yung atin pong relief operations, even though na ito po'y malaki rin na bahagdan, yung percentage ng ating pinamimigay doon sa relief institutions, plus yung nawala doon sa nagdaang Santi, yung bagyong Santi, Yolanda, patuloy ang ating relief operations. Nasa ngayon, 350,000 metric tons na lang yung ating inventaryo. Kahit patuloy pa tayo namimili sa ating mga magsasaka, iyan po naman ay napupunta na babawasan din patuloy yung ating relief operations. So the government decided, our NFA Council decided na precautionary stocks natin, we have decided to import 500,000 metric tons at yan po ay may winning bidder na dyan, yung Vietnam, under the government to government. At yung part of that darating itong December at yung kalahati po naman or portion of that darating naman sa first yung early next year. So, yan po habol lahat yan. Yun po ay ginagawa naman natin. We calculate lahat ng ating ginagawa sa relief, yung nalugi, yung nasira, at yan po naman ay yung parating natin, yung 500,000 metric tons na imported rice. Okay. At matanong ko naman po, di ba, yung ating specialty rice ay ating ini-export and it's doing very well. Ano po ba yung nangyayari ngayon? Nung last Friday, meron tayong retailers and wholesalers conference sa PICC. At doon nag-share, ano ba ang papel ng bawat isa doon sa food self-sufficiency program? Kasama natin ang retailers. Ano ba ang papel? Kasi sinasabi ng retailers taga-benta lang, wholesalers taga-benta. Ano bang papel nila? So ang usapan doon, yung mga areas na the government cannot invest, the private sector dapat. Pero yung mga malalaking investment dapat sa government yon. Pero yung tinatanong mo na special rice, nagulat nga kami yung ganun pala ang orders. We started from 15 metric tons to 30 metric tons. Ngayon, hundreds of metric tons ang in-order sa atin. So, pinag-iigihan ngayon ng ating kasama namin sa Department of Agriculture na pinangunahan ni Yusek De Lima na yung organic rice, fancy rice na, yung black rice natin, the Onoy rice and the red rice, yun ay in demand po lahat doon sa ating Middle East and Western countries. Yan kasi yung usong-uso ngayon, yung mga healthy, Yes, diba? healthy So yung mga benefits talaga yung tinitingnan ng mga tao ngayon. Pero sir, with regards to that, nakikita natin kumbaga yung potential and yung growth nga po that, do we encourage our farmers to go into this po na kumbaga ay, since nakikita natin na may malaking market nga po sa ibang bansa, may ina-encourage po ba natin sila at may mga ginagawa po tayong proyekto para suportahan nga po ang pag-plant nila ng mga Tama po yan. May value adding yun pag fancy varieties and special varieties. Yung in-encourage natin yung mga areas na pwede siyang itanim. Kasi may mga areas na hindi po pwede yan may areas din yung inorganic and premium rice, yung aroma. Meron din specialty po yun. Pero yung sinasabi nga na baka mamaya later on tayo special rice na lang at saka yung rice for export ang gagawin natin. Why not? Kung makikita naman natin na makakaganda sa ating ekonomiya, bakit hindi? Pero ang ginagawa naman Department of Agriculture, all the support na kailangan nila from planting to harvesting to marketing, ginagawa po ng Department of Agriculture support para at least kahit paano aangat po itong industriya na ito. Okay, so sir, baka meron na lang po kayong message para sa ating mga manonood. Ang importante pa rin, huwag tayo magsayang ng kanin. Yun lang po ang, at saka pangalawa po, yung tulad kahit doon sa ating mga, lahat naman, nagtutulong-tulong, lahat nagsasakripisyo, doon sa
Sa Region 8, nagbebenta pa daw ng bigas. Nakita namin, sako-sakong bigas nila at binibenta pa. Eh, mas maganda siguro yun. Kung hindi na naman kayo sa commercial or wala naman kayo sa retail business, eh di tumulong na lang tayo. Magtulungan na lang tayo. Kasi walang humpay din yung tulong ng ating pamahalaan. Kahit si Presidente, pinupulaan nga nila. Pero sinasabi nga namin, lahat ginagawa na namin. Si Presidente mismo ang nagbibigay ng instruction na kung ano gagawin magmula pa ng first day hanggang ngayon sa rehabilitation. Actually, we have a meeting sa rehabilitation na naman. So yun po, wala tayong humpay tulong. Sana po naman yung ating mga kababayan na hindi lang doon sa Region 8, magtulungan na lang tayo kasi wala namang tutulong sa atin. Hindi tayo babangon kung hindi tayo magtulungan. Pangalawa, unang-una, huwag magsayang pa rin ang pagkain. Okay, maraming salamat po, sir. Once again, that was Sir Rex Esto Perez, ang spokesperson ng National Food Authority. Maraming salamat po sa inyong Thank you. panahon ngayong umaga.